Aga pa lang, tayo ay nag-i-exercise mga kabayan. Dahil sa tuwing Biyernes, ako po ay nag-i-exercise bago po ako mag-umpisa ng aking vlog. Tatanggalin ko lang yung face mask ko, at least wala namang tao dito. Hi everyone, ako nga pala si Mr. Bernard Tubera Gabaon. And welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, Bernard T. Gabaon TV, kabayan, don't forget to subscribe with this channel and likes at i-share mo kabayan sa iyong mga kakilala. Sa umagang ito mga kabayan, pag-uusapan natin ang mga requirements bago ka mag-umpisa ng iyong negosyo. At bago nating umpisahan ay shout out muna doon sa Batangas at saka sa mga probinsya, mga kabayan natin na malapit dyan sa Taal Volcan na nag-aalburuto na naman. Shout out po sa inyong lahat at shout out po sa government po natin sa Pilipinas. At maraming salamat sa iyong mga ginawa na pag-alert sa mga tao dyan. At maraming salamat sa inyong lahat na mga kapwa ko Pilipino na malapit dyan sa Taal Volcan. Kayo po ay nagkaroon ng safety awareness at dahil dyan ay labis po ang aking katuwaan. Kaya dalangin ko sa Panginoon na sana maayos at maligtasan nyo yung mga pagsubok dyan sa Pilipinas. Kaya ang pag-usapan natin ay mga requirements bago ka mag-umpisa ng iyong negosyo. At heto na. Ito na mga kabayan, pag-uusapan na natin yung 4 na requirements. Pero bago natin umpisahan yung 4 na requirements, nais ko lamang ipaliwanag sa inyo mga kababayan. Kung ikaw ay aking subscribers o viewers, kahit hindi kita subscribers, nais ko lamang ipabatid ng mga vlog na ito ay inuumpisahan natin sa ating mga kapwa Pilipino na nasa pinakamababang antas ng buhay. Kasi nga naniniwala tayo na ang trabaho ay hindi absolute na nagbibigayan ng iyong ikayayaman. 100% naniniwala ako dyan. Bagkus ang trabaho ay isang stepping stone para mapunta ka sa business at investor in terms of sa 4 na quadrant na tinutukoy ni Robert Kiyosaki. Dahil ang 4 na quadrant dito sa left ay kapag yan, dito sa left ay mayroon kang employment at self-employed. At lahat ng pangarap natin, kagaya ko, ako ay isa ng employed. At dito, masasabi ko rin na mayroon na rin akong mga background lang po. Mayroon din po akong 3 passive income. Mga kabayan, background lang para sa akin para at least ma-picture out nyo naman kung bakit ko ito ini-insist at blinablog sa inyo. Hindi po ako, paliwanag po, let me explain, hindi po ako nag-uumpisa sa mga ideas ng mga business na corporation wherein you are going to registered from the Security of Exchange and Commission. Ito po ay yung mga malalaking corporation at malalaking partnership. Bagkus ang mga ini-encourage ko sa bawat kapwa nating Pilipino, lalong-lalo na yung mga Pilipino, ang stratification nila in life is lower than the masses or lower than the poverty. Meron pang extreme poverty kasi, kaya ang mission and vision po natin is just to give them a bird's eye view on how the way they are going to uplift their lives basing on business that they should appreciate and apply in their own lives. Yan po ang isang rason kung bakit ang mga binibigay kong tips sa pagnenegosyo mga kabayan ay mga practical tips at maliliit lamang na negosyo. Kumbaga sa eskwelahan, unang hakbang para sa pag-aaral. Yan po ang ating mission and vision. So sana maliwanag po sa inyong lahat mga kabayan. Ito na po, bago tayo mag-umpisa muli sa pinakauna ay sana maintindihan nyo na ang pagnenegosyo ay marathon po ito. Hindi po basta-basta kung nagnegosyo ka na ay umasenso ka na. Dahil ang unang-unang kailangan mo ay kailangan mo ng disiplina. Pag nagnegosyo ka, kailangan mo ng magbago. Dahil dito habang nagnenegosyo ka, habang pumapasok ang pera, alam mo kung paano magtabi. Alam mo kung paano magpaikot ng yung pera. Kasi maraming nagsasabi, dahil totoo naman 80% na ang mga taong nasa poverty line at saka below poverty line at maging ang mga middle class
Ang cash flow nila ay sahod, bayad utang, savings. Ganyan ang cash flow ng mga ibang kapwa nating Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Ganyan talaga ang realidad. Whereas today, pag-uusapan natin ang idealistic, emerge natin ng realistic para magkaroon tayo ng bird's eye view kung ano ang tatahakin natin. Bago pa tayo mag-apply ng ating mga requirements sa ating negosyo, mga kabayan, siguradong may bird's eye view na tayo kung ano mga yan. Pero ito kailangan mo nang malaman yung technical aspects ng iyong business at saka yung how to manage your business at saka how to become or aspiring entrepreneur para mag-successful ka sa iyong negosyo at sa iyong buhay. At nawa ito ay maunawaan nyo. Stay tuned ka lang kabayan dahil panoorin mo ang vlog na ito mula umpisa hanggang wakas dahil magbibigay po ako ng isang bonus na negosyo na napaka-practical sa pinakahuli. Ito na ang unang requirements kung ikaw ay kukuha ng mga papeles ng iyong negosyo. Nakakahilo naman. Ang unang requirements kapag ikaw ay nagumpisa ng iyong negosyo, ayusin lang natin to, ay ang Department of Trade and Industry. Business name ika nga. Bago ka pa lamang mag-registered ng business name mo, kailangan may konsepto ka na sa isip mo. Alam mo kung ano ang pangalan ng iyong negosyo. Kailangan unique ito, walang kapares. Kailangan unique yung negosyo mo, ang pangalan ng negosyo mo. Dahil kung hindi ito unique, ay madi-disapprove ito, mga kabayan. So, walang kapangalan. Tulad na limbawa, Berloma Bean Agribit Supply. Yan, walang kapangalan yan. Yan, pwede yan kabayan. Kaya yan po, ganyan po ang iyong gawin. At kapag katapos mong ma-registered sa Department of Trade and Industry, pumunta ka na sa barangay mo dahil kailangan mong kumuha ng barangay clearance. At kapag nakakuha ka ng barangay clearance mo, proceed to mayor's permit. Ayan, napaka-importante yung mayor's permit. And take note kabayan, dito sa mayor's permit, sa office ng mayors, may mga prerequisite pa rin tayo. Ang mga prerequisite nito, kung ikaw ay magre-renta, kung rental ka, kailangan mo ng proof of list ng iyong rental na ipakita. At kinakailangan mo rin yung building permit, na yung permit mo ay okay siya, na okay yung mga fire extinguisher mo, napaka-importante yan. Kuha mo lahat yon at saka sanitary permit. Kailangan mo. Yan ang mga prerequisite kung ikaw ay magnenegosyo. Ang pinag-usapan natin dito ay yung mga negosyo na single proprietorship. Hindi po yung corporations at saka partnership. Ngayon ay partnership ay pwede na rin sa Security of Exchange and Commission. Pero ngayon, single proprietorship ang pinag-uusapan natin dahil nga sabi ko, nag-uumpisa tayo sa maliit na negosyo. So yun ang bird's eye view. At saka yung mga iba nga, kahit permit lang, yung mga practical tips na sinasabi ko. Pero dahil hindi yan ang topic natin, dahil ang topic natin ay yung mga requirements kung ikaw ay mag-uumpisa ng mga negosyo, tulad halimbawa ng single proprietorship nga, ika nga, yan, kapag na-process mo na yung mga prerequisite, madali na lang pipirmahan lang dyan sa mayor's office. Ayan, kapag okay na yan kabayan, ang susunod na requirements ito, napaka-importante rin ito, business permit. Itong business permit ay hindi rin naman basta-basta. Kinakailangan din tatanungin kung ano yung location mo. Ayan, i-explain mo din at kung ano pa yung mga mangilan-ngilan na katanungan ay kailangan na i-state mo lang magkano ang puhunan mo. Yun lang naman, mga basic. Hindi naman magtatanong ng hindi related sa iyong business permit. Kaya kung yan ang mga proseso na gagawin mo kung ikaw ay magnenegosyo. At be sure lang, syempre klaro na sa ating isip ang iyong negosyo. Alam mo na kung ano yung location mo, ano yung target customers mo, at ano yung mga sistema mo kung paano ka mag-market. Yan ang importante po yan kabayan para hindi po tayo malugi. Kasi kung hindi natin alam yun, hindi maganda ang takbo ng ating negosyo. So kinakailangan malaman natin yon mga kabayan. Ito at ang panghuli, kinakailangan natin pumunta sa Bureau of Internal Revenue.
Siyempre, kailangan natin iparegistered sa BIR ang ating mga negosyo. Para kung tayo naman, minsan ay nag-i-issue ng mga resibo, at least alam na natin. Pero nasa sayo na yan, discretion mo po yan. Hindi po ako magbibigay ng mga practical tips dyan. Dahil alam naman natin, pinag-usapan natin dito ay legal basis. Legal basis, hindi po tayo pumapasok sa moral basis. Legal per se ang pinag-uusapan natin dito. Kung ano man yung mga batas dyan sa Bureau of Internal Revenue patungkol sa negosyo, be sure that we are going to abide and follow these particular policies of the Bureau of Internal Revenue of the Philippines. Kaya importante po yan mga kabayan. Yung apat na yan mga kabayan, uulitin natin kung kayo po ay magre-registered ng iyong negosyo. Una, mayroon ka ng concept sa iyong isipan, meron ka ng mission and vision, at alam mo na yung technical, how to manage, at saka aspiring entrepreneur. Kailangan meron ka nun para ma-picture out mo yung future mo. Ayan kabayan, tandaan po natin yan. Una ay ang unang-una, ito na ay ang business name mo. So i-registered mo yan sa Department of Trade and Industry. Pangalawa ay kailangan mo ng mayor's permit with the prerequisite. At pangatlo kabayan ay kinakailangan mo na sa business permit para i-approve na, para makapag-operate ka na, makapag-start ka na. At ang panguli, pagkatapos nyon ay pupunta ka sa Bureau of Internal Revenue. Kailangan rehistrado rin ang iyong business. So yan lamang po mga kabayan ang ma-share ko sa umagang ito. At yung panghuli na sinabi ko na abangan mo, dahil magbibigay ako ng isang practical tips na negosyo. Ito na kabayan, kung natatandaan mo yung pinag-usapan natin sa previous vlog ko na yung dinakdakan na negosyo, napakaliit lang ito kabayan. Hindi mo naman kinakailangan pumunta pa sa BIR, hindi mo na kinakailangan muna magpunta sa Department of Trade and Industries o kaya sa Mayor's office. Kinakailangan mo lang pumunta sa iyong barangay. Be sure na kukuha ka ng barangay clearance, sedula at permit. Permit para magbenta ka ng iyong specialty. Ayan. At anong specialty ito kabayan? Siyempre ganun din yan yung pinag-usapan natin sa dinakdakan na negosyo na napakalaki ang kita. Ganun din yung tinatawag namin sa Ilocano na kudil, tibaka. Yung kudil, pinapalambot yun. Pinapalambot yun ng matagal. Nililinisan, siyempre kung ano yung proseso sa dinakdakan, halos ganun din. Iniihaw yon, tapos kinukuskus, tapos pinapakuloan ng tubig ng medyo matagal. Kung may pressure cooker ka, doon mo na lang. At pagkatapos, syempre, nasa puso yung paghiwa. Hiwain mo ito ng maayos. At kapag nahiwa mo na ito ng maayos, ay syempre, mga rikado. Ganon din yung mga rikado ng dinakdakan. Andun din yung mga durog na pamenta, yung sibuyas, bawang, kalamansi. Kung may patis ka, patok yan. Timplahin mo yan. Kung yung may sili na mahahaba, pwede rin yun na ilagay mo. Kabayan, malaking kikitain mo dito. Ganun din ang kita mo doon sa dinakdakan. At hindi lang yan, idagdag na natin yung agar-agar dahil parehas lang. Yung agar-agar kasi, sa baboy naman yun. Yung proseso halos ganun lang din. At sana, yung mga Ilocano, at sa kahit saan, parte ng Pilipinas, alam na alam ito. Kung ikaw ay Bicolano, Kapampangan, Bisaya, o kahit nasaan. Kahit ikaw naman ay Aita o ano dyan sa Pilipinas, naunawaan mo ang negosyong to. Kaya mga kabayan, sana ang sharing kong ito ay nakatulong po sa inyo at magdadala kahit man maluwag-luwag lamang sa iyong pamumuhay. Para hindi lang po tayo na pag-iiwanan lagi. Kasi ang pagnenegosyo, ayan ang susi talaga kung paano tayo aasenso sa buhay. Hindi tayo aasenso sa pakikipagtrabaho lamang. Dahil kung nagkasakit ka na o di nahinto ka na sa pagtatrabaho, wala ka ng income. Dito sa negosyo, marunong ka lang mag-leverage at aralin mo, mag-invest ka sa pag-aaral ng maliliit na negosyo hanggang step by step sa hierarchy. So yan lamang po ang gusto kong i-share sa umagang ito at sana nakatulong po ito. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabing go negosyo, practical tips ang magpapayaman sa iyo. Hatid dito ni Kabayang Bernard Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.